So, good afternoon, Ma'am Tito. Ako po si Shard. Magtuturo po ako sa iyo on a lifestyle to approach control acid reflux. So, ngayon, how's your day lang po? Kamusta? Okay lang po. Okay naman po, sir. Yan. So, start na po tayo. Pinakauna, ano po ba ang acid reflux? Acid reflux is a condition kung saan stomach acid flows back into the esophagus o yung food pipe natin, yun dito sa lalamunan. Instead of staying in the stomach, this happens when the lower esophagus or the sphincter, the muscle that acts like a valve between the stomach and the esophagus, becomes weak or relaxes at the wrong time. So, kailan ba 'to ah, nag ba nangyayari? No, diyan sa acid reflux occurs when the lower esophagus or the sphincter dito sa lalamunan, a circular muscle at the bottom of the esophagus weakens or relaxes inappropriately. This allows acidic stomach contents to flow back into the esophagus, causing irritation. So ngayon, the para identify effective postures at mechanical relief is if you have a acid reflux, ang gagawin mo po ay magsi-sit up straight after meals, mga around 30 to 60 minutes. Staying at or standing for at least 30 to 60 minutes after eating to prevent acid from flowing back into the esophagus. So, pagkatapos ng kumain ha, huwag ka kumain masyado. Ay, huwag ka humiga pagkatapos. Yes po. So, gagawin po siya, sir, after kumain po. Everyday siya Ah, gagawin. gagawin mo lang yan every time kapag pagkatapos ka kumain. Huwag ka humiga biglaan kasi baka bumalik at baka maluwa mo lahat ng kinain mo. So, elevate the head of the bed. Raise the mangyayari ay erase the head of the bed by 6 to 8 inches using blocks, wedges, or a special pillow. Kahit yung mga Mhm. tube na pillows na yon, pwede na yon para lang ma-raise lang yung ulo mo para hindi bumalik yung acid kapag natutulog ka. Ngayon, pangatlo, maintain good eating posture. So, most of the time, wag tayo masyadong yung kumakain kapag nakahiga or kahit ano man kasi mayroon naka-slouch lang or naka belly down sa floor, wag tayo kumain ng ganyan para hindi lumabas. Ha. Tapos ngayon, stress and gastric acid understanding connection. So, mangyayari po, naka-connect po to lahat sa emotion kasi meron tayo nangyayari ay academic stress, magiging fight or flight response tayo. This triggers increased gastric acid production in the stomach. Stress can produce the protective mucus lining of the stomach. Maging result ay higher sensitivity to acid reflux, to heartburn. Uh, Managing stress can help reduce flare-ups and acid reflux. So, kalma-kalma lang kung kailangan mo mag-take ng breaks dyan sa academics o kahit anong nagsistress sa'yo, chill-chill ka lang muna pagkatapos. Mga 5 minutes ganon, mga 5 minutes break lang, inom-inom lang ng tubig, hinga-hinga lang. So, ngayon, understanding the connection of stress and gastric acid, mangyayari ay check the ingredient list of acidic or spicy additives kung anong kinakain mo. Understand anti-acid labels, active ingredients kagaya ng calcium, carbonate, magnesium hydroxide, and dosage instructions. Practice choosing product practice products that's safe for your stomach. So, check mo yung mga products na anong kinakain mo. Ano ba yan?
Mas malala yan kapag sa mga food stalls natin, yan yung pinaka-paborito natin, yung mga kwek-kwek, yung mga ganon, tapos lalagyan ng vinegar, yun talaga magpo-flare din yun kasi ma-acidic din yun. So, yung mga labels literacy helps prevent acid reflux flare-ups and support long-term management. So, check natin yung mga labels natin, ano yung bibilhin natin din para ma-prevent din yung flare-ups. So, ngayon, prevention na tayo. So, to prevent flare-ups, avoid trigger foods, reduce heartburn and stomach irritation, meaning wag muna spicy food or mga acidic. Yun. Tapos, to protect the esophagus, eating prevents long-term damage from kung protect natin ang esophagus, hindi babalik yung acid natin sa lalamunan. Tapos, ang isa din ay susupport natin ang digestion natin. Balanced meals para hindi mahirapan ang ating digestion. Ngayon, para ma-enhance natin ang overall health natin, syempre magda-diet tayo. Makatulog ng 8 hours, walang masyadong stress para magkaroon tayo ng energy. Para ma-promote ang long-term relief, yan yung pinaka gusto natin na mangyari. Magko-consist only healthy choices, syempre, ang kinakain, yung frequency at severity ng reflux. Titingnan na pa natin kung ano yung mas maganda sa iyo na para din bumalik ang acid reflux. So, ngayon, syempre, nag-interview ako sa iyo, mostly spicy food or kape ang kinakain mo mostly. So, wag muna tayo doon. Pwede naman onte-onte, pero wag naman yung sumasobra. Kumain lang tayo ng mga greeny foods, mga healthy foods muna. Huwag lang muna masyadong ma-acidic na foods, yung mga processed foods, ganun. Dahan-dahan lang tayo para hindi mag-flare up ulit yun. So, yun lang naman po. Kung meron ka pa bang questions na pwede, kung gusto mong itanong, tanong mo po ngayon kung ano po yon. Patapos nun, magko-question lang ako ng mga around 5 questions lang para at least alam mo. So far, sir, wala naman pong question po. So, sige, 5 questions lang, 5 easy questions lang para at least malaman natin kung nagets mo po ang aking presentation na pag-explain. So, ano po ba yung dalawang foods na bawal natin kainin muna? So based po sa presentation nyo po is bawal po muna tayong kumain ng spicy food at saka isa din po nagpapatrigger sa acid reflux is yung coffee po. So most likely i-avoid po natin po siya para hindi po avoid mo makikita. muna, ha? Avoid mo yon. Tapos, ano ang kailangan mong kakainin? As of now, para So hindi muna mag-flare up. So as of now po, based sa presentation yung mga healthy food and then iwasan na po talaga yung mga spicy food. And also iwasan yung mga food na walang labels po kasi hindi po natin siya matitingnan kung ano yung content or ano yung mga ingredients na nakapaloob dun sa food kung wala siyang content na nakalagay dun po. Ano ba, tapos ngayon, ano ba ang pinaka-rason kung bakit nagkakaroon ng acid reflux? So based sa presentation po, kasi dati sa pagkakaalam ko yung acid reflux is based lang po siya sa mga kinakain. So ngayon, after ng presentation, nalaman ko na yung acid reflux is hindi lang pala siya for the food na nagsisimula, kundi minsan is nagko-connect din po siya kapag sobrang stress tayo sa pag-aaral. Most likely kasi ngayon, I'm a teacher and then kakatapos ko lang po mag-take ng board exam. So sa pagre-review, kailangan mo talaga ng mga pampagising pagkain tulad ng coffee, and spicy food para magising nga.
So, ngayon ko nalaman na hindi pala healthy yung mga ganong style po since minsan kinakain na lang na hindi tinitingnan yung mga label kung ano yung klaseng food na yun. So, nalaman ko dito na yung pagkukos ng acid reflux is nagkukos po siya and then nagko-connect-connect lang from our stress po and then sa ating mga food na kinakain din po. Yan. So, thank you po sa iyong time. Sa overall na po yon, I think na gets mo naman po ang aking Yes po. presentation na pag-explain ko po sa iyo sa about acid reflux. So, ngayon, at least ma-prevent mo na po ang Opo. iyong mga Kinakain. kinakain. Maging careful ka na po sa mga kinakain mo po. At stay safe po palagi. Thank you po sa pagganit at taking the Thank you time po sir sa po. napaka-informative na presentation po. Thank you Thank po. you.